Binigay mo sa kanya ang iyong pag-ibig, oras at lakas. Pero nang matapos na siya, basta na lang siyang lumayo na parang wala namang halaga ang lahat. Ngayon, iniisip pa rin niya na ikaw ay na-stalk, na nag-i-scroll ka pa rin sa mga luma niyang litrato, umaasang magte-text siya ulit. Iniisip niya na sisirain mo ang no contact. Iniisip niya na kanya ka pa rin. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na pwede mong baligtarin ang lahat? Paano kung ikaw ang maging taong hindi niya matigil-tigilan sa isip, ang ikaw ang stalk niya, habulin niya, at pangarapin niyang balikan pero hindi na pwede? Sa mga modernong relasyon, baliko na ang dynamics ng kapangyarihan. Sanay ang mga lalaki na sila ang humahabol, nakikiusap at nagpapatunay ng sarili nila, habang ang mga babae ay nakaupo lang at pumipili ng option. Tapos na yan ngayon. Ito na ang iyong pagising. Ngayon ibibigay ko sa iyo ang plano para siya naman ang humabol sa iyo matapos ang no contact. Hindi ito tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagbabago. Yayanigin nito ang lahat ng paniniwala mo. Kung handa kang lumakad sa bagong daan, mababago nito ang buhay mo. Una, hahabulin niya ang hindi niya makontrol. Alam ng bawat lalaking iniwan ng babaeng binigay niya ang lahat ang ganitong sakit, ang paulit-ulit na pag-check ng cellphone, ang pag-replay ng usapan nung naghiwalay kayo, ang sobrang pag-aanalisa ng bawat salitang sinabi niya, ang pagtataka kung ano ang mali at bakit siya nawala ng gana. Kahit ginawa mo na ang lahat ng tama, naging predictable ka. Mabilis kang sumasagot. Lagi mo siyang pinapalakas ng loob. Ginawa mo siyang prioridad. At unti-unti, sistematiko siyang lumayo. Bakit? Dahil ang kaya niyang hulaan, hindi na niya hinahangad. Ang lubos niyang nauunawaan, hindi niya hinahabol. At ang kaya niyang kontrolin, iiwan niya rin kalaunan. Naging parang emotional vending machine ka, pindutin lang niya ang tamang buton at bibigay ka ng atensyon, aliw, oras at lakas. Pero ngayong wala ka ng contact, hawak mo na ang pinakamapanganib na kapangyarihan na naranasan mo, ang kawalan ng katiyakan. Hindi para sa iyo, kundi para sa kanya. Hindi na siya sigurado sa nararamdaman mo. Hindi niya alam kung hawak ka pa rin niya sa palad niya. Nagsisimula na siyang magduda sa halaga niya at sa lugar niya sa buhay mo. Dito na magsisimula ang siya ang humabol sa iyo. Hindi dahil naglalaro ka, kundi dahil sa unang pagkakataon, hindi ka na alipin ng emosyon. Binawi mo na ang atensyon mo at ang kakulangang iyon ang magpapabaliw sa kanya. Dapat mong maintindihan, sa isip niya, ang lalaking hindi natitinag, hindi nagpapaliwanag, nawawala at umaangat, ay isang palaisipan na desperado siyang masagot. Hindi ka na ang taong sobra pa ring nagmamalasakit, kundi ang taong minaliit niya. Ang pagbabagong ito ay hindi tungkol sa pagiging malupit, kundi sa pagiging bihira. Ang pagkawala mo ang siyang lumikha ng presyur na hindi niya naramdaman nung lagi ka niyang kasama. Huwag mong ipagkamali ang pagkawala sa pag-iwas. Hindi mo siya iniiwasan, umaangat ka. Umaangat ka ng husto hanggang sa muling makita ka niya at hindi ka na niya makilala. Hindi mapait, hindi durog, kundi matagumpay. Doon magsisimula ang pagka-obsess niya. Sino na siya ngayon? Miss niya ba ako? May nakikita na ba siyang iba? Bakit hindi siya nagpo-post? Bakit hindi siya nagte-text? Habang mas matagal mong hindi sinasagot ang mga tanong na iyon, mas lalo kang nagiging makapangyarihan sa isip niya. Hahabol siya hindi dahil sa manipulasyon, kundi dahil pinilit ng katahimikan na makita niya ang sarili niya. Natatakot siyang makalimutan ng lalaking minsang nagparamdam ng lahat sa kanya. Pero narito ang twist, hindi mo ito ginagawa para sa kanya, ginagawa mo ito para sa sarili mo. Dahil sa tuwing binibigay mo ang boundaries mo para lang maging komportable siya, nawawala ka ng parte ng sarili mo. Dito mo na muling babawiin iyon. Naalala mo ba kung paano mo tuluyang isinantabi ang mga sarili mong prioridad para lang masiguro mong secure siya? Ilang beses mong kinansela ang plano para sa kanya, binago ang opinyon para iwasan ang away o ibinaba ang standards mo para manatili ang interes niya. Sa tuwing nagsabi ka ng oo kahit gusto mong hindi, tinuruan mo siyang isipin na negotiable ang damdamin mo. Ngayon na wala ka na, basag na ang ilusyon na iyon.
Ang tanging paraan para maramdaman niyang mahalaga ka ay kapag tuluyan mo itong inalis, hindi sa petty na paraan, kundi sa permanenteng paraan. Bubuo ka ng buhay na sobrang makabuluhan na ang presensya niya ay distraction na lang, hindi gantimpala. Doon siya magsisimulang humabol, hindi sa dating ikaw, kundi sa lalaking hindi niya inasahan na magiging ikaw. Isang lalaking hindi niya na pwedeng manipulahin, takutin o kontrolin. Lalaking hindi na siya kailangan dahil binuo niya ang lahat ng wala siya. Simula ngayon, huwag mong ipaliwanag ang iyong paglayo. Hayaan mong ang tagumpay ang magsalita. Hayaan mong ang pagkawala mo ang magturo. Hayaan mong siya ang humabol sa lalaking akala niya'y lagi lang nandyan hanggang sa hindi na. Ikalawa, huwag mong kailanman maging plan B. Walang mas malalim na pagtataksil para sa isang lalaki, kundi malaman na isa lang pala siyang option, hindi ang pinili. Ang babaeng minahal mo, sinuportahan, pinrioritize at pinanindigan nang iniwan kanya, hindi siya umalis para mag-isa. Umalis siya para mag-explore, pumili ng option at humanap ng mas mabuti. Ikaw ang safety net, ang fallback, ang plan B. At dahilan kung bakit napunta ka sa ganyang papel ay dahil patuloy mong pinapatunayan na available ka kahit hindi na siya loyal. Kailangan mong hayaang bumaon sa isip mo ang katotohanan. Kapag pumayag kang ilagay ka ng babae sa emotional standby, kusa mong inilalagay ang sarili mo sa ilalim niya, sa isip niya. Kung kaya mong maghintay, hindi ka pwedeng maging karapat-dapat habulin. Walang babaeng tatakbo papunta sa lalaking nakatayo lang, nanonood, umaasa, naghihintay. Tatakbo lang siya kapag naramdaman niyang unti-unti ka nang nawawala, kapag naramdaman niyang hindi ka na niya hawak. Ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang hindi nakakaalis dito ay dahil natatakot silang tuluyang lumayo. Nanatili silang kalahating nandyan. Chinecheck ang stories niya, naglalike ng posts, sumasagot sa mga breadcrumb na message, umaasang makikita rin ang halaga nila balang araw. Pero hindi iyon darating dahil nirerespeto lang ng babae ang lalaking mas nirerespeto ang sarili niya kaysa sa takot na mawala siya. Kung alam niyang pwede siyang lumayo at hawak ka pa rin, hindi niya kailanman rerespetuhin iyon. Maaari pa nga siyang bumalik, hindi dahil na-miss ka niya, kundi dahil hindi gumana ang una niyang pinili. At kung tatanggapin mo siya agad nang hindi siya pinaghihirapan, lalo mo lang pinatitibay ang paniniwala niya na lagi kang nandyan kahit ano pa ang gawin niya. Doon mo winawasak ang halaga mo. Kapag ginawa mong accessible ang sarili mo, matapos kanyang gawing option lang. Kaya anong gagawin mo? Titigil ka sa paghihintay, titigil ka sa panonood, titigil kang umikot sa mundo niya na parang satellite na naghihintay ng signal. Ikaw mismo ang magiging araw. Bubuo ka ng grabidad na sobrang lakas hanggang sa ang kahit sinong umalis ay muling maramdaman ang hatak ng nawala nila, hindi dahil nag-text ka, hindi dahil nagmakaawa ka ng closure, kundi dahil naging sobrang puno at masaya ang buhay mo hanggang sa siya mismo ang magtanong kung mali ba ang desisyon niya. Gusto mong magsisi siya na iniwan ka? Ipakita mo sa kanya ang lalaking pwede sana niyang makuha pero hindi na niya pwedeng kontrolin. Nagsisimula ito sa boundaries. Nagsisimula ito sa katahimikan. Nagsisimula ito sa disiplina. Kapag nag-text siya, huwag sumagot. Kapag nag-like siya, huwag pansinin. Kapag nang-flirt siya, huwag patulan. Gawin mong patunayan niya ang lahat. Gawin mong paghirapan niya ang lapit sa iyo. Dahil kapag nawalan siya ng access at nakita niyang umaangat ka nang wala siya, doon nababaligtad ang sitwasyon. Magsisimula siyang kabahan, magsisimula siyang humabol, magsisimula siyang magtanong sa sarili, pero ikaw, mananatili kang matatag, mananatili kang kalmado, mananatiling hindi available sa kaguluhan niya dahil ang kapayapaan mo ay hindi na pwedeng ikompromiso. Naranasan mo na bang sobrang mapagod sa isang tao na kahit bumalik siya, wala ka nang maramdaman? Iyan ang nangyayari kapag tuluyan kang naka-move on. Iyan ang dapat mong layunin, hindi para makuha siya ulit, kundi para maging sobrang kumpleto, sobrang sagana, at sobrang makapangyarihan na ang pagbabalik niya ay hindi gantimpala, kundi istorbo. Simula ngayon, huwag mong hahayaang ituring ka ng babae na option lang. Ikaw ang premyo, ikaw ang rurok. Kung hindi niya iyon nakita sa simula, hindi niya iyon nararapat makita sa dulo. Hayaan mong siya ang humabol. Hayaan mong siya ang magtaka. Hayaan mong maramdaman niya
Ang pagkawala ng lalaking minsang nagbigay ng lahat pero hinding-hindi na magbibigay ulit ng walang balik na halaga. Hindi ka waiting room, ikaw ang finish line. Siya ang dapat kumita ng lugar sa buhay mo o matutong mabuhay nang wala ka. Ikatlo, ang self-improvement ang sandata. Nakaupo ka sa kwarto mo, patay ang ilaw, nag-i-scroll sa mga litrato niya, nire-replay ang mga tawa, mga haplos at mga usapan ninyo. Naalala mo kung paano kanya tiningnan nung kanya ka pa at nagtataka ka kung gagawin niya pa ulit. Pero ito ang hindi sinabi ng kahit sino. Ang pagbabad sa nakaraan ay hindi siya ibabalik. At kahit bumalik man siya, ano ang babalikan niya? Ang parehong lalaking iniwan. Ang parehong gawi, parehong kahinaan. Kung gusto mong mapansin ka niya, magsisi siya at habulin ka. Hindi ka makikiusap, hihingi o magpapatunay ng kahit ano sa kanya. Gagawin mong hindi ka pwedeng ipagpalit. Gagawin mong ikaw ang lalaking akala niya ay mapapalitan pero na-realize niyang hindi pala. Ang self-improvement ay hindi tungkol sa six-pack abs o dagdag followers. Tungkol ito sa disiplina, focus at mastery. Ikaw ang lalaking gumigising na may plano, hindi sakit, na ginamit ang heartbreak hindi para malunod, kundi para bumangon, na ginawang reps ang bawat luha at gasolina ang bawat rejection. Isipin mong pumasok ka sa isang silid makalipas ang ilang buwan mula nang i-ghost ka niya at hindi ka na niya makilala. Mas kalmado ang enerhiya mo, mas matalim ang mga salita mo, mas matatag ang tindig mo. Ramdam niya agad, hindi na ako kailangan ng lalaking ito. Muling binuo niya ang sarili niya. At ang takot na hindi na siya mahalaga sa lalaking minsan ay kanya, iyan ang magtutulak sa kanyang humabol. Pero walang mangyayari rito kung hindi ka mananagot. Oo, nasaktan ka niya. Oo, iniwan ka niya. Pero ang tanging hawak mo ngayon ay kung gaano kataas ang aangat mo matapos mahulog. Simulan mo sa katawan mo. Pwedeng magsinungaling ang isip pero hindi ang katawan. Sanayin ito, pakainin ng tama, panoorin itong mag-evolve. Doon susunod ang isip mo. Magbasa araw-araw, putulin ang distractions, patayin ang cellphone at isulat ang hinaharap mo linya kada linya. Magtakda ng goals na nakakatakot at sugurin ang mga iyon na parang nakasalalay ang buhay mo dahil nakasalalay nga. Kapag tumigil ka ng mangailangan ng validation mula sa kanya at nagsimula kang mag-ipon ng maliliit na panalo, lilikha ka ng aura. Ang aurang iyon ang magsasalita ng mas malakas kaysa anumang DM, anumang sorry o anumang quote na pwede mong i-post. Sumasigaw ito, nakabangon ako, umangat ako. Ngayon, ang nakakaakit lang sa akin ay ang umaayon sa halaga ko. Naranasan mo na bang sobrang tutok sa sarili mo na nakalimutan mo nang i-check ang story niya? Doon nakatira ang kapangyarihan. Doon babaligtad ang sitwasyon. Doon ka dadaan sa harap niya, malinis, determinado, kontrolado at mararamdaman niya ito sa kaluluwa niya. Hindi ka na matitinag dahil ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa paghihiganti. Tungkol ito sa muling pagkabuhay na wala sa kanya ang lalaking nagmahal sa kanya. Nakikita niya ngayon ang lalaking nagmamahal sa sarili. At iyon ang hindi niya kayang tapatan. Ang self-improvement ay hindi pansamantala. Hindi ito phase. Ito na ang bagong baseline mo. Ang buhay na bubuuin mo mula sa sakit na ito ay magiging pamantayan ng lahat. Pero mangyayari lang kung sisimulan mo ngayon. Wala nang scrolling, wala nang paghihintay. Bumangon ka, mag-training, magtayo, mag-evolve. Hayaan mong maramdaman ng mundo ang pagkawala mo hanggang sa matutunan nilang paghirapan ang presensya mo. Hayaan mong matutunan niya ang pinakamahirap na aral. Ang lalaking nawala niya ang siya ngayong lahat ng hinahangad niya nang wala siya. Ika-4, social proof ang sisira sa kumpiyansa niya. Darating ang sandali, mga araw, linggo o buwan matapos ang no contact, na madadaanan niya ang profile mo. At sa unang pagkakataon, tatama sa kanya. Hindi ka na-stuck, hindi ka naghihintay, naka-glow up ka, nakangiti ka, at hindi ka nag-iisa. Yung isang post, isang litrato, isang story, iyon ang sisira sa kanya dahil ngayon nakikita niya na may ibang mga babae na natatawa kasama ka, napapansin ka, nakikitang nasa tabi mo, biglang yayanig ang pedestal na minsan niyang inakyat. Kailangan mong maintindihan, hindi lang takot ang babae na mapalitan, takot siyang makalimutang publiko.
Kapag na-realize niya na nagpatuloy ang buhay mo nang wala siya, at hindi lang basta nagpatuloy kundi gumanda pa, magsisimula siyang kabahan. Sa isip niya, inaasahan niyang mahihirapan ka, inaasahan niyang guguho ang mundo mo. Pero ngayon nakikita ka niya sa litratong iyon, malinis ang gupit, may kumpiyansa ang tindig, napapaligiran ng enerhiya na sumisigaw, nakabangon na ako. Doon niya marirealize na baka nagkamali siya. Ito ang totoo. Hindi mangyayari ito kung nagtatago ka, kung nag-ghost ka dahil sa sakit, kung dinidelete mo ang posts para hindi ka makita. Kailangan mong baliktarin ang script. Ipakita mo ang buhay mo, hindi para sa kanya, para sa iyo. Ang social proof ay hindi tungkol sa pag-flex. Tungkol ito sa pagpapakita ng katotohanan. Mas mabuti ka na. Nag-e-evolve ka. Napapansin ka. Hindi ka na umiikot sa emotional niyang galaxy. Ikaw na mismo ang araw. Naranasan mo na bang mag-post ng simple lang tulad ng nasa rooftop dinner ka o palabas ng gym? At bigla na lang niyang like ka ng story mo, mag-comment o mag-text out of nowhere. Hindi iyon coincidence. Ego check iyon. Tinetest niya kung naka-move on ka na, kung may pumalit na sa kanya. Habang mas hindi siya sigurado, mas nagiging desperado siya. Pero ito ang mission mo. Huwag kagatin, huwag magpaliwanag, huwag mahulog sa bitag. Tuloy-tuloy lang sa pag-angat. Mag-post ng may saysay. Maging intentional. At higit sa lahat, gawin ito ng totoo. Huwag magpanggap ng kaligayahan. Bumuo ka ng buhay na ipinagmamalaki mo, kahit wala ang atensyon niya. Kung gusto mong umikot ang isip niya, ipakita mong hindi ka na umiikot sa kanya. Ipakita mong ang lalaking akala niya'y kailangan siya para sa kumpiyansa, ngayon ay pinupuri, hinahabol at binibigyang halaga ng iba. At hindi mo man lang siya pinapansin. Doon sisimulang pumasok ang pagdududa. Doon siya magtatanong. Doon magsisimula ang habulan. Dahil walang babaeng gustong makita na ang lalaking iniwan niya ang siya ngayong pinipili ng lahat ng ibang babae. Hayaan mo siyang manood. Hayaan mong maramdaman niya. Hayaan mong pagsisihan niya. Pero ikaw, manatiling composed, manatiling umaangat. Hayaan mong ang buhay mo ang magsalaysay at babasahin niya iyon araw-araw kahit hindi mo siya sagutin. Ikalima, ang ambiguity ay magnetic. Kung kaya kaniyang hulaan, kontrolado ka niya. Kung alam niya ang iniisip mo, kung kailan ka magte-text, kung ano ang sasabihin mo, hindi ka na misteryo. Isa ka na lang routine. Isa ka na lang kabanata na akala niya'y nabasa na niya. Sa isip niya, kapag naniniwala siyang figured out ka na, naliligaw na ang atensyon niya. Hindi man niya sinasadya, primal ito. Ang katiyakan ay pumapatay sa curiosity. At ang curiosity ang nagpapapula ng desire. Dito natatalo ang karamihan sa mga lalaki dahil sobrang available, sobrang bukas, sobrang paliwanag. Iniisip mo na ang honesty ay ibig sabihin mo lahat. Iniisip mo na ang loyalty ay full transparency. Pero ang ginagawa mo ay tinatanggal ang mismong edge na kinahiligan niya nung una, ang excitement nung hindi niya alam kung paano ka magre-react, kung saan siya nakatayo, nung ramdam niya ang hatak ng atensyon mo nang hindi sigurado kung hawak niya talaga ang puso mo. Iyon ang spark at pinatay mo iyon sa sobra mong pagbubukas. Lagi kang may update, mabilis kang sumasagot. Lahat ng galaw mo, pinaliwanag mo. Ngayon, wala na siyang challenge at kapag walang challenge, naboboring siya. Kaya paano mo ito aayusin sa pagbabalik ng unpredictability, hindi sa pamamagitan ng laro, kundi sa pamamagitan ng pamumuhay ng may saysay. Huwag mong gawing nakasentro ang schedule mo sa mga message niya. Huwag kang magbigay ng previews ng araw mo na parang nakasubscribe siya sa newsletter. Maging intentional sa presensya mo at maging madalang sa paliwanag. Hayaan mong magtaka siya kung bakit hindi ka sumagot. Hayaan mong siya ang mabahala sa katahimikan. Hayaan mong tanungin niya ang sarili kung iniisip mo pa ba siya o nagiging alaala na lang siya. Ang ambiguity ang lumilikha ng emotional tension. At kapag hindi minamanipula, ang tensyon ay nagiging magnetic. Muli kanyang maiisip dahil wala na siyang access sa isip mo. Isipin mo ang mga pelikula kung saan ang bida ay nawawala para mag-training, mag-grow at maghanda sa pagbabalik. Hindi siya nagbabroadcast ng bawat rep, bawat hakbang, bawat iniisip.
Bumabalik lang siya kapag handa na siya, hindi dahil may humingi ng oras niya. Maging ganoong lalaki, ang lalaking sobrang focused, sobrang disiplinado, sobrang bihira para madaling maintindihan. Mas konti ang post, mas konti ang salita, mas maraming galaw. Gumawa ng impression na laging may nangyayari behind the scenes na hindi niya pwedeng makita maliban kung karapat-dapat siya sa access. Gawin mong paghirapan niya ang bawat detalye, bawat sagot, bawat piraso ng enerhiya mo. Kapag tinanong ka niya, anong pinagkakaabalahan mo? Huwag mong ikwento lahat. Sabihin mo lang, nagbo-build ako at tapos na. Hayaan mong imagination niya ang punan ang mga butas dahil ang imagination niya ay laging gagawa ng mas makapangyarihang bersyon ng iyo kaysa anumang paliwanag mo. Iyan ang trick. Hindi mo hinahabol ang isip niya. Ginagawa mong isip niya ang humabol sa'yo. Ang tanging paraan para magawa iyon ay tigilan mong maging open book at magsimulang maging unreadable classic. Yung uri ng lalaking kailangan niyang aralin, obserbahan, i-decode. At habang mas sinusubukan niya, mas lumalalim siya. Ang ambiguity ay hindi panlilinlang, ito ay lalim. At ang lalim ang dahilan kung bakit hindi ka makakalimutan. Ika-6, tigilan ang pagre-reward sa breadcrumbs niya. Nararamdaman mo iyon, yung kilig kapag biglang nag-light up ang screen mo sa pangalan niya matapos ang mga araw o linggo ng katahimikan. Siguro, hey, o iniisip kita, o kahit random na litrato. Tumalo ng puso mo, bumilis ang isip mo. Nag-reach out siya, baka gusto niya akong balikan. Baka ito na iyon. Pero ito ang katotohanang sumisira sa ilusyon ng karamihan sa mga lalaki. Ang message na iyon ay hindi affection, hindi ito pagmamahal. Isa lang itong breadcrumb, isang test. Hindi siya totoong nagtatangkang makipag-reconnect. Gusto lang niyang alamin kung emotionally available ka pa rin. Gusto niyang makita kung mabilis ka pa ring sasagot, kung ibubuhos mo ulit ang energy mo sa kanya. At kapag ginawa mo iyon, mawawala na naman siya. Bakit? Dahil pumasa ka sa test pero nabigo ka sa sarili mo, ibinigay mo ang validation na kailangan niya. Pinatunayan mong hawak pa rin niya ang isang parte ng iyo. Ngayon na napakain na ang ego niya, aalis na siya ulit. Ito ang cycle kung saan natrap ang napakaraming lalaki, nakabitin, tumatanggap ng mumo, akala'y pagkain iyon, umaasang baka lang, na-realize na niya ang halaga mo. Pero ang tanging na-realize lang niya ay kaya ka pa rin niyang tawagin kahit kailan niya gusto. Hindi mo masisira ang cycle na ito sa pagte-text ng mas kaunti o sa pagpapakipot. Sisirain mo ito sa pamamagitan ng tuluyang pagtangging makipag-engage sa anumang bagay na hindi nakakatulong sa paglago mo o hindi nagpapakita ng tunay na effort. Hindi ka sasagot sa mahihinang signal, hindi mo rin-reward ang mababaw na engagement. Hindi mo pinapansin ang kalahating pusong effort. Kung gusto ka niya ulit, kailangan niyang gumalaw ng seryoso. Tumawag, mag-sorry, magpakita ng effort, gumawa ng hakbang. Hanggat wala iyon, ang hey niya ay walang sagot. Ang story reaction niya ay walang view. Ang mga laro niya ay walang atensyon. Dahil ang oras mo ngayon ay sobrang mahalaga, ang enerhiya mo ay sobrang pino, at ang kapayapaan mo ay sobrang protektado. Hayaan mong siya ang magtaka kung bakit hindi ka sumagot. Hayaan mong maramdaman niya ang katahimikan na dati ginagamit niyang sandata laban sa'yo. Doon niya marirealize na nagbago ka na. Hindi ka na ang lalaking tumatalon para sa breadcrumbs. Ikaw na ang lalaking nagtayo ng buhay na isang feast at ngayon ay tumatanggap lang ng mga taong handang dumating na gutom at mapagpakumbaba. Isipin mo ito. Tanggapin mo ba ang job offer mula sa kumpanyang nag-ghost sa resume mo, binalewala ang tawag mo at lumapit lang ng tinanggihan ng top candidates nila? Hindi. Papasok ka, tatanggihan ito ng magalang at aalis na alam mong ang halaga mo ay hindi kailanman nakadepende sa atensyon nila. Kaya bakit mo tinatanggap ang ganoong trato mula sa taong nagbigay ng mas kaunti kaysa binigay mo? Simula ngayon, iguhit mo ang linya, itakda mo ang pamantayan, gawin mong paghirapan niya ang interes mo gaya ng dati mong pinaghirapan ng kanya. Wala nang kalahating pagmamahal, wala nang just checking in, nawala na niya ang access. Ngayon, patunayan niya kung karapat-dapat pa siya o panoorin niyang ang lalaking minsang sumasagot agad ay naging lalaking hindi na niya maabot kailanman. 7. Ang kanyang insekuridad, ang iyong kalamangan. Maaring umalis siya na mataas ang noo
puno ng ngiti ang kanyang mga kwento at umaalingaw-ngaw ang kanyang telepono sa bagong atensyon. Pero sa kaibuturan, nagsisimula ang isang countdown sa sandaling lumakad siya palayo. Isang countdown kung kailan niya sisimulang questionin kung ang lalaking kanyang binitiwan ay talaga bang ganoong kadaling kalimutan tulad ng kanyang pinaniwalaan. Ang inaasahan niya ay mababasag ka, hahabol, malulugmok sa desperasyon. Ang inaasahan niya ay mananatiling nakapalibot sa kanyang ego ang iyong pagpapatunay ng kanyang halaga, naghihintay ng dahilan para bumalik siya. Pero sa sandaling putulin mo ang siklong iyon, sa sandaling makita niyang ang presensya niya sa iyong buhay ay hindi na pinagmumulan ng lakas, kundi isang saradong kabanata sa mas malaking aklat na sinusulat mo. Bumabagsak ang kanyang kumpiyansa at pumapasok ang insekuridad. Hindi ito maingay o lantad, kundi tahimik, mapanibugho at paulit-ulit na paano kung na dumarating kapag nag-iisa siya. Ito ang insekuridad na nagtutulak sa kanya na silipin ang profile mo ng 10 oras ng gabi para humanap ng senyales na may kapalit na siya. Na nagpapasulat sa kanya ng mensahe at mag-delete ng 5 beses dahil hindi na niya alam kung paano ka kakausapin. Na nagpapakumpara sa kanya ng bawat bagong lalaki sa bersyon mo na hindi niya inakalang mawawala. Pero mangyayari lamang ito kung magbabago ka. Hindi mo makukuha ang kalamangang ito sa pagpapanggap. Makakamit mo lang ito kapag tunay ka ng hindi na maabot. Kapag bumuo ka ng buhay na napakamakapangyarihan, napakabuo at puno ng layunin na kahit bumalik siya, ang lalaking makakaharap niya ay hindi na natitinag. Gusto mong questionin niya ang sarili niya. Gusto mong magduda siya sa kanyang halaga. Dapat alisin mo ang kakayahan niyang maapektuhan ang iyong damdamin, focus at direksyon. Kapag napansin niyang hindi ka na nati-trigger, hindi ka na niya hawak, at ang realidad na iyon ang gigiba sa pundasyon ng kanyang kumpiyansa. Ang insekuridad para sa kanya ay hindi nagmumula sa iyong galit. Nagmumula ito sa iyong kawalang pakialam. Sa nakikita niyang hindi ka na kailangang magpaliwanag, mag-react o magpatunay ng anuman. Kapag hindi ka na nagre-react, nagiging hindi ka na mahulaan. Kapag hindi ka mahulaan, nagiging makapangyarihan ka. Kapag makapangyarihan ka, nagiging kaakit-akit ka. Ngunit dito, nagkakamali ang mga lalaki. Sinusubukan nilang magpanggap. Nagpo-post ng pilit na kumpiyansa, nagpapakitang abala. Malakas magsalita pero tahimik ang pamumuhay. Kita niya agad ang pagkukunwari. Hindi iyon kapangyarihan, iyon ay palabas. Ang tunay na kalamangan ay nagmumula sa kapayapaan. Mula sa kaalaman na ibinigay mo ang lahat ng makakaya mo at naglakad palayo, hindi dahil natalo ka, kundi dahil nilampasan mo na ang dating bersyon ng sarili mo na nangangailangan sa kanya. Iyon ang lalaking magiging obsession niya. Iyon ang lalaking hahabulin niya. At ang ironya, sa oras na siya ang magsimulang humabol, madalas iyon ang oras na marirealize mong hindi mo na siya gusto. 8. Manatiling kalma. Kapag sinusubok ka niya, darating ito, ang pagsubok. Sa oras na hindi mo inaasahan, bigla siyang magpaparamdam. Hindi para muling kumonekta, kundi para makita kung emosyonal ka pa rin kanya. Magpapadala ng simpleng mensahe, isang kanta, magre-react sa iyong story, o magpo-post ng selfies at stories na malinaw na para sa iyo. Hindi dahil namimiss ka niya, kundi dahil gusto niyang makita kung kaya ka pa rin niyang kontrolin. Ito ang pagsubok na dapat mong ipasa, hindi sa galit, hindi sa laro, kundi sa pagpipigil, sa poise at sa hindi matinag na pagdidetach. Ang tunay niyang sinusubok ay ang iyong paglago. Nagtatanong siya kung ikaw pa rin ba ang parehong lalaking kaya niyang pasayawin gamit lang ang isang salita, isang tingin o isang text. Alam ito ng bawat lalaking dumaan sa no contact. Ang sandali na mabibitag kang makipagbalik loob, muling ipaalala sa kanya na mahalaga pa rin siya, muling ipakita na nagmamalasakit ka. Pero tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang pinapatunayan mo at para kanino? Hindi siya nag-check noong basag ka, noong nagdududa ka sa sarili mong halaga, noong binubuo mong muli ang iyong espiritu sa dilim. Kaya ngayong maliwanag na muli at iba ka nang gumalaw, bakit siya pa ang may karapatang subukan ang progreso mo na para bang laro lang? Hindi. Ito ang sandali na panindigan mo ang linya.
Hindi ko ibig sabihin ay manahimik dahil sa puot, kundi dahil sa paggalang sa sarili, dahil sa pagkilala na ang kapayapaan mo ay hindi na pwedeng galawin. Kapag tinangka niyang guluhin ka, huwag mo na lang patulan. Hayaan mo siyang sumigaw sa kawalan. Hayaan mo siyang umakit at panoorin mong hindi ka pumapansin. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa konfrontasyon, nasa pagpipigil ito. Sa kakayahang piliin ang kapayapaan kaysa ang pagpapatunay. Kapag hindi ka nag-react, kapag nanatili kang kalmado, nakapokus at walang pakialam, doon baliktad ang laban. Siya ang nagsisimulang malito. Siya ang nagsisimulang magduda. Siya ang nagsisimulang sumubok ng mas matindi, umaasang bibigay ka. Kapag hindi ka bumigay, siya ang mababasag dahil ang lalaking kaya niyang manipulahin noon ay wala na. Ang binatang dati sumasagot agad-agad ay isa na ngayong lalaking masyadong nakapokus para matinag. Naiintindihan niyang hindi na niya hawak ang emosyon mo. At ang pagkawala na iyon, ang emosyonal na kalayaan, ang hindi matinag na kontrol, hindi mo iyon nakuha sa pagbabasa ng libro o pakikinig sa mga guro. Nakuha mo iyon sa pagupo kasama ng iyong sakit, sa pagtangging bumigay, sa muling pagbangon ng walang kapaitan. Ngayon, ang katahimikan mo ay hindi nagmumula sa galit, nagmumula ito sa mastery. Kapag napagtagumpayan mo ang sarili mo, wala nang pagsubok na makakaundo sa iyo. Walang mensahe ang makakahila sa iyo pabalik. At habang mas tumatagal kang kalmado, mas lumalakas ang tensyon. Mas nararamdaman niyang hindi kanya kayang galawin. Walang mas nakakapagpahabol sa isang babae kaysa sa lalaking nananatiling hindi matinag kahit ibato niya ang lahat ng emosyonal na pasabog niya. Kaya tandaan mo ito, bawat pagsubok ay imbitasyon pabalik sa kung sino ka dati. Ang trabaho mo ay tanggihan ito sa bawat oras, may grasya, may lakas, at may tingin sa mata na nagsasabing, hindi na ako ang lalaking iniwan mo. Siyam, hindi ka na ang parehong lalaki. Umalis siya sa paniniwalang mananatili kang pareho, na maiiwan ka sa bersyon ng sarili mo na kilala niya. Sabik, reaktibo, laging available. Lumakad siya palayo ng puno ng kumpiyansa dahil noong huli kanyang nakita, nakasayaw ka pa rin sa kanyang emosyonal na ritmo, naghahanap pa rin ng kanyang pag-apruba, umaasa pa rin na maayos ang sirang relasyon. Pero lumipas ang panahon at nagbago ka, hindi para sa kanya kundi para sa sarili mo. Nagising ka sa brutal na katotohanan na ang pagiging mabuting lalaki nang walang boundaries ay hindi sapat. Na ang pag-ibig na walang respeto sa sarili ay wala kundi emosyonal na pagkaalipin. Kaya bumuo ka muli, nag-gym ka hindi lang para gumanda ang katawan, kundi para lumakas. Tinalikuran mo ang mga distraksyon hindi lang para maging mas focus, kundi para protektahan ang iyong enerhiya. Pinalibutan mo ang sarili mo ng mga hamon, ambisyon at disiplina. Sa bawat araw na lumipas, unti-unting namatay ang lumang bersyon mo hanggang isang araw, tumingin ka sa salamin at hindi mo na nakilala ang lalaking nakatitig pabalik. Mas matalim, mas kalmado, mas uhaw. At higit sa lahat, hindi ka na nangangailangan sa kanya. Iyon ang bersyon na hindi niya inakalang iiral. Kaya noong nag-check-in siya, nagpadala ng mensahe, o kahit nang makita kanya sa pagkakataon, naramdaman niya ito, ang pagbabago, ang lamig, ang paglago, ang pagkahinog. Hindi ka na ngumingiti ng pareho, hindi ka na lumalapit, hindi ka na nagpapasunod. At iyon ang higit niyang kinatatakutan dahil ngayon, sa unang pagkakataon, siya ang hindi sigurado. Siya ang humahabol. Siya ang sumusubok unawain ang lalaking hindi na umiikot sa kanyang pagpapatunay. Dito tuluyang nababaliktad ang dynamics, hindi dahil inensayo mo ito, kundi dahil pinaghirapan mo. Maaring pareho pa rin ang itsura niya, paraan ng pagsasalita at taktika, pero hindi ka na pareho. Hindi ka na bumabagsak sa breadcrumb texts, hindi ka na nadadala sa paulit-ulit na argumento, hindi ka na naghahanap ng closure dahil natagpuan mo ang kapayapaan sa loob mo. At ang kapayapaan na iyon ang dahilan kung bakit ka delikado. Ang babaeng akala niya ay maaari niyang iwanan at balikan kung kailan niya gusto, ay kailangan ngayong humarap sa lalaking hindi na niya maaabot. Hindi dahil binlock mo siya, kundi dahil umangat ka na lampas sa kanyang abot. Ang katotohanang iyon ang hindi matatawarang paglago. Iyon ang gigiba sa kanya. Iyon ang magpapahabol sa kanya.
Pero sa oras na yon, hindi ka na naghahabol sa kanya, naghahabol ka na ng greatness. At kung gusto niyang maging bahagi ng paglalakbay na iyon, dapat niyang patunayan na nagbago rin siya, hindi sa salita, kundi sa gawa. Kung hindi, mananatili siyang eksakto kung saan kanya iniwan, at ikaw, sobrang layo na para bumalik. Kung umabot ka na rito, malamang alam mo na sa loob mo na hindi ka na pwedeng magpatuloy sa parehong ginagawa at asahan ng ibang resulta. Nagtiis ka na, nagbigay ka na ng maraming pagkakataon. Tinanggap mo na ang kawalang galang na tinakpan bilang kalayaan. Pero ngayon, oras mo na, pumili ka. Patuloy bang hahabol sa mga babaeng tinitingnan ka bilang kapalit lang? O magiging lalaki ka na kinatatakutan nilang mawala? Kung handa ka ng putulin ang siklo, tigilan ang pagiging emosyonal na backup plan at magsimulang maging pamantayan. Intindihin ito, karamihan ng lalaki, huli na bago nila maintindihan. Patuloy silang magbibigay ng puso sa mga babaeng tinitingnan lang sila bilang opsyon at mawawala ang mga taong hindi na nila mababawi. Pero ikaw, iba ka, nandito ka at ito ang sandali mo para baguhin ang lahat.